Yun naman, sa mata ng marami lumilitaw na isa siyang bayani. Isang may kinalaman sa scam, pero bayani? Mali yun. Tama ka, Colonel. Walang family values sa ganun. Pero hindi bale. I-expose natin yung kabalimbingan ni July Posadas. Igagas namin siya sa katotohanan at katarungan. Ngayon na. Igigisa siya ni Lilith. Good, Raymond. Very smart move. Apollyon, itong bata mo, nakakabilib talaga. May sariling kusa, ha? I think dapat mo siyang i-reward panlalo. But of course, Madam Senator, Raymond has been working very, very hard para lumago ang negosyo at itaguyod ang family values. Actually, naisip ko na nga na ano kaya't iposisyon natin siya para maging isang political advisor. Who knows? Sa galing nito si Raymond, makahulma tayo ng isang karapat-dapat na Pangulo ng Pilipinas. Yung uunahin ng family values, ang pagsasaalang-alang sa kapakanan ng pamilya bago ang lahat. Hindi ba't magandang ideya yon? Pwede. O kaya, ito na lang kayang mismong si Raymond ang hubugi natin para maging Pangulo ng Pilipinas. Yes! Brilliant idea, Madam Senator. Ano, Raymond? Interesado ka? Of course. Meron na ba akong tinanggihan na gintong pagkakataon para umasenso? Wonderful. Next meeting natin, yan ang ating pag-uusapan. Anyway, sige, let's move on. Ano pa ba ang nasa agenda natin ngayon? Madam, ako ang susunod na invited guest sa katotohanan at katarungan. Ngayon na. Oo nga pala, no, Evil. Felicio, ano ka? Ha? Huwag namang evil. Ha? Ayusin mo. Lalo't may punto ka pa naman. Ano gusto mo? Secretary Galante. Ako nga, hindi mo ko tinatawag ng Colonel. Alam ka namang yung buong una mong pangalang Evelyn ang itawag ko sa'yo. Ito yung pangalan ng babae. Boys, huwag kayong magtalo ng ganyan. Colonel de la Cruz. Ebel, ang itawag mo rito kay Secretary Galante. Yun nga, ma'am. Ebel na akong Ebel. Anyway, maganda ang tanong nito si Evel. Ano sa tingin mo, Apollyon? Ano ang magandang paraan para naman ang taong bayan ay maunawaan na all in the line of duty lang naman ang lahat ng kinasangkutan niyang problema? Madam Senator, napag-usapan na namin ito si Raymond na aking kanang kamay kung anong mainam. Raymond, ikaw na nga magpaliwanag kay Senator Macapayo? Yes, madam. Actually, simple lang po eh. Dahil habang mas simple, mas madaling maunawaan, hindi ba? At habang mas madaling maunawaan, mas madaling matanim sa isipan. Sabi na nga ng isa sa aming network affiliates, kaalaman ay kapangyarihan. Correct. Dapat talaga turuan natin ng taong bayan tungkol sa katotohanan. Right, madam. So, ganito ang aming balak gawin para tulungan itong si Secretary Evel Galante. Full media blast ang taktika. May exposure na siya sa katotohanan at katarungan, ngayon na. Gagawin pa nating paksa ang kinasasangkutan niya sa ibang sikat na shows ng SPE-TV. Paligsahan ng nalalaman. Gaya ng game show naming Bibilib Na. Oo, tama. Gustong-gusto ko yung game show na yon. Nakakatuwa. Patalinuhan ng contestants doon. Maganda yon para sa mamamayan. Yes, madam. Bubusugin natin ng gustong isipan ng mga mamamayan. Tuturuan sila ng mga bagay na dapat nilang tandaan. So, Secretary Evel Galante, ayon sa ipinahahayag ninyo ngayon, ang totoo pala ay wala kayong nalalaman kung sino-sino man ang kinakatiga ng mga opisyales na bahagi sa mga tumanggap ng benepisyo ayon sa pinag-uusapan natin programa ng pamahalaan? Tama. Lilith, all in the line of duty ang aking ginawa. Bilang isang matapat na public official, alam ko ang aking katungkulan na sumunod sa pinag-uutos ng mga nakatataas sa akin. Ang utos sa akin ay ipamahagi na ang pondong inilaan ng gobyerno para sa programang yun.
At yun ang aking ginagawa. I see. Kung ganon, sa tingin nyo, bakit may mga nagsasabi na nagpagamit lang kayo, ginamit lang kayo ng iba para sa kanila mga politikal na plano? Halimbawa, ang paniniyak na makukuha ang suporta ng maraming opisyal bilang paghahanda sa reeleksyon. Salamat, Lilet. Salamat. Smoke screen na lang yun ng mga ang hangad ay manira. At sa re-eleksyon na agad sila nakatutok. Dahil ba takot silang hindi sila iboboto ng taong bayan? At bakit sila takot na hindi maiboto? Dahil wala pa naman silang nagagawa, hindi ba? Wala pa silang napapatunayan. Samantalang kami sa pamahalaan, ang dami-dami na naming nagawa para sa mamayan. Interesting, Secretary Galante. I'm sure gustong malaman ng ating audience sa loob at labas ng istasyon ang tungkol sa mga accomplishments ninyo. Thank you, Lilith. Babalik po kami mga kaibigan. Huwag kalilimutang tutukan ang ating mga programa para sa ating kada oras na raffle. Stay tuned dito sa Katotohanan at Katarungan ngayon na! Ano nga yung sabi sa TV kanina? Tapos sa paglilingkod ng pamasalan. Hindi totoo na magkaroon ng anomalya. Ang mga namumuna, naninira lamang dahil sa pansariling ambisyon. Ang pamahalaan, ang dami nang nagawa para sa mamayan. Yun! Ang sali naman pala. Tama si Manang Sapil. Ang daling sandaan ng mga pinag-usapan sa katotohanan at kasarungan. Ngayon na, alam ko na. Alam ko na ang totoo. May pag-asa na akong manalo sa raffle ngayon. Dahil memoryado ko na kung anong katotohanan. Oh! Salamat sa SPTV. Tumalim na ako. May pag-asa pang lumaman. Jenny, are you sure gusto mong gawin ito? Ma'am Lian, alam niyo naman na hindi na ako masaya sa pagtatrabaho dito sa ating network mula na maging bahagi ito ng SPA-TV. Kaya nga hindi kita maintindihan. Isa kang program producer dito. Tapos bigla kang lilipat sa mismong SPA-TV at bilang executive assistant ang may-ari nito na si Raymond Mahangarin? Ma'am, yung magiging sweldo ko doon, mahigit pa sa triple ng kinikita ko rito at ang dami pa hong benefits. Besides, kontrolado na rin naman ng SPA-TV itong network natin di doon na lang ako sa mismong nagkocontrol, hindi ba? Ma'am, gusto kong yumaman. Gusto kong umasenso, Ma'am Lian. Marami akong plano sa buhay. Kaya habang bata pa ho ako, dapat sunggaban ko na yung pagkakataon, Ma'am. Sa bagay, may punto ka, Jenny. Sige, pero mamimiss kita. Ma'am naman, huwag naman nung ganyan. Career move ho ito. Hayaan nyo, kapag stable na ako doon, yayayain ko rin kayo. Malay nyo, maisipan nyo rin lumipat doon. Jenny! Oliver? Ikaw ba yan? Oo. Sino pa yung nakasahan mo? Santa Claus? Nag-iingat lang ako. Alam mo naman delikadong ginagawa ko. Wala ka pa rin bang ibang pinagsasabihan? Wala bang iba bukod sa akin na nakaalam kung ano ang tunay na dahilan at nagtrabaho ka para kay Mr. Mahangarin? Wala. Hindi ba yun ang usapan natin? Kahit nga si Ma'am Liang, walang nalalaman. Tayo lang dalawa ang may alam na nag-i-espiya lang ako doon para malaman ko ang buong katotohanan. Kung bakit kahit na si Mr. Mahangarin na tumatay yung pinaka-boss doon sa SPA-TV, matindi ang usap-usapan na may iba raw na nagmamando sa kanya. Si Mr. Apolion Eblis nga raw. Sino ba yung Mr. Eblis at bakit walang gaanong impormasyon tungkol sa kanya? Okay. Scoop talaga yan. Pag nalaman mo. Matindi para sa ratings. Kaya kahit saang istasyon o media outfit mo, ibenta ang impormasyon yan kung sakali. Panalo ka. Tayong dalawa. Oh, ito yung sinasabi ko sa yung special na camera, ha? Liit ah. Tama lang yan. Para madaling maitago.
O sige, mamayang gabi ha. Di ba sabi mo, pinag-overtime ka ng bago mong boss? Oo, maraming pinapaasikasong mga dokumento at schedules ng appointments si Mr. Mahangarin. Alam mo na ang gagawin ha? Oo, nasa akin ang lahat ng susi sa executive room eh. Pati doon sa mga filing cabinets, alam ko na ang kombinasyon ng mga security locks. Kukunan ko ang mga dokumento. Lahat-lahat ang pwede kong makuhanan ng litrato. Tapos, pag-aralan natin, baka sakaling maunawaan natin kung ano man talaga nasa likuran ng SPH Broadcasting, ang ubod ng laking media empire na yun. Ito naman, oh. Ano itong mga dokumentong ito sa likuran nitong safety deposit box? Mga lumang statement of assets and liabilities, petition for legal separation, lease records, batas pambansa 22, BP 22, bouncing checks lo yun ah. Ano naman to? Court documents na ito. Pangalan ni Mr. Mahangarin ng nakatimanda. Pero bakit naririto mga dokumentong ito ng hukuman? Ito pa, mga dokumento tungkol sa insolvency. Bankruptcy yun na. Nabangkarote si Mr. Mahangarin. Kailan ba? 2007? Abay, nung isang taon lang ito ah. Kung nabangkarote siya last year, papaano? Bigla na lang. Paano bigla akong naging pinuno ng isang dambuhalang media empire? Mr. Mahangarin, akala ko ho nakaalis na kaya... Jenny, ano ba tingin mo sa akin? Ipinanganak kahapon? Bago ka palang nag-apply bilang executive assistant ko, alam ko lang totoo mong sadya. Ang pakay mo na makakuha ng maraming impormasyon para maisiwalat mo sa publiko, hindi ba? Paano? Sinabi ko. Oliver! Sinet up mo ko? Bakit mo hindi? Jenny, alam mo, kayo ng dati mong boss na si Ilan, kayo na lang ang holdouts. Hold on! Yes! Kayo na lang ang tumatanggi sa kaloob-looban nyo na mapabilang sa aming negosyo. Negosyo? Pero bakit gusto niyo maging sa inyo lahat? Kontrolado ang lahat ng media sa Pilipinas. Ano ka? Para namang hindi mo alam na walang kasing kapangyarihan ng media. Pinaniniwalaan ng ubod ng dami. Napakalaki ng kredibilidad. Aber nga, kaninong rating ang mas mataas, ha? Yung naka-broadcast na misa tuwing linggo, yung mga religious discussions, o yung mga nagtatampok ng mga malignong nakikipagbakbakan ng walang katapusan sa mga superhero. Alin sa tingin mo mas pipiliin ng taong bayan? Kaya nga balang araw, sasakupin talaga namin ang buong media. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Dahil kapag kontrolado mo ang media, kontrolado mo na ang buong lipunan. Ano? Mga ambisyoso kayong sa tingin nyo ba? Lahat ng istasyon ng media, radyo, telebisyon, pahayagan sa buong mundo kaya niyong bilhin? Alam ko mayaman kayo, Mr. Mahangarin, pero hindi biro ang perang kakailanganin nyo para... Ganon? Ha? Ang totoo, hindi lang naman media ang sasakupin namin eh. Lahat-lahat. Paaralan, ospital, opisina, simbahan. Oh my God, Oliver, nahihibang ka na ba? Mga baliw kayo! Sus, dahan-dahan ka naman sa pananalita, Iha. Walang personalan. Negosyo lang. Anong negosyo? Anong klaseng negosyo ang sinasabi niyong gusto niyo sakupin ng buong mundo? Tama lang naman na gawin namin yon. Total, ang marami naman, doon na talaga papunta sa main headquarters. Kaya binibilisan lang namin ang proseso. Hindi ko maintindihan. Alam mo kung bakit? Kasi kulang ka sa kaalaman, sa talino. Eh kung nakikinig ka ba naman sana lagi sa SPE-TV, edi doon sa isang game show, may natutunan ka na sana. Napagtagpi-tagpi mo na sana noon ang katotohanan. Game show? Anong... Eto, manood ka sandali ha. Tama-tama. At naka-broadcast na yun ngayon. Okay, back to the studio. For another 250,000 pesos. Contestants, are you ready? Kami bang lahat bibilib na? Bibilib na! Yes! Here is the question. Sa 10 pangalang babanggitin ko, isa ang naiiba. Dahil ang lahat ng pangalang babanggitin ko, pera isa, ay pangalan ng mga demonyo. All right, narito ang 10 pangalan. Jezebeth, Balan, Orias, Lilith, Euronymous, Abigor,
Iblis, Pegasus, Crecil, Apollyon, at Philotanus. Ayan at nakadisplay ang mga pangalan. Alin sa 10 yan ang hindi pangalan ng demonyo? Yes, contestant number 3. Abigor? Sorry, contestant number 3. Demonyo si Abigor. Yes, contestant number 1. Crecil! Sorry, contestant number 1. Demonyo rin si Crecil. Okay, we have the final contestant for this elimination round. Kapag hindi pa rin niya nahulaan ang sagot, ang prize money ay babalik sa ating pondo para lalong lumaki ang jackpot. Contestant number 2. Pegasus? Correct! Sa 10 pangalang nakadisplay, tanging ang pangalang Pegasus ang hindi pangalan ng demonyo. Isa siyang kabayo mula sa alamat ng mga Grego, samantalang ang natitirang 9 na pangalan ay pawang pangalan ng mga demonyo. Ang lahat ng mga demonyo, pinagsasaluhan ang mga katangian ng pagiging makasarili, pagiging ganid, pagiging sinungaling, pagiging mapanggamit, at pagiging mapanlamang. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. KAK, Kalaman ay kapangyarihan. Congratulations, we have a winner! Aba, kung lahat ang natira pangalan ng demonyo, ang ibig sabihin nun eh. Oh, yes. Ako si Lilith, demonyang tagapagdala ng matinding kaguluhan, pagkalito at kamatayan. At ako si Apollyon Heblis, ang tagawasak, tagalinlang, tagasik ng kawalan ng pag-asa! Tagahasik ng kawalan ng pag-asa? Hindi rin naman ganap na ganon. Tandaan mo, Apollyon, ikaw ang nagligtas sa akin nung magpapakamatay sana ako. Tama, Raymond. Para magamit ka namin. Dahil ang taong tulad mo, na handang ipagbilang iyong kaluluwa at talikuran ng lahat, matupad lamang ang bawat isa sa kanyang mga ambisyon, walang kasing husay na kasangkapan para sa kasamaan. Pero alam ng lahat na close sa inyo ang mga makapangyarihang tao, mga may sinasabi sa lipunan gaya ng mga pinuno ng aming bansa. Ang ibig bang sabihin nun, ginagamit nyo rin sila? Nililang? Pinaniwalang? Ay naku, ano ka ba naman, Jenny? Hindi pa ba naman naiintindihan? Hindi tao ang mga yun. Mga demonyo rin sila. Ano? Sina Senator Estrella Macapayo, Colonel Felicio de la Cruz, Secretary Evel Galante, lahat sila demonyo? Of course! Sila! At ang lahat ng mga kurap na gaya nila, kampo naming lahat! Ganid, makasarili, mapanlamang, manggagamit, at ubod ng sinungaling. Kung hindi ba naman sila demonyo, tingin mo, gano'n ang ugali nila. Pati si Pastor? Si Pastor Edgardo Pastillo? Sabi nila, kurap din daw siya? Natural sabihin nila yon para mawala sa kanila ang atensyon. Ngayon, Jenny, ngayong alam mo na ang totoo. O ano, sasama ka na ba sa lupon namin? Maaasahan na ba namin ang tulong mo para itaguyod ang aming negosyo? Na walang iba kundi ang pag-aani ng mga kaluluwa. Ang isang gaya mo, magiging kapakit-pakinabang sa amin. Tama. Alam mo ba, Jenny, nakikita ko sa iyo ang aking sarili nung kabataan ko pa. Matindi rin ang kagustuhan kong tingalain, yumaman, maging ubod ng makapangyarihan. Kaya mamili ka, dahil ito nang pagkakataong makamit mo ang lahat ng iyong gusto. Media Jennifer, pinaniniwalaan ng marami, kapangyarihan ang katumbas noon. Sa isang iglap, maaring magbago ang landas ng kapalaran ni Numan. Isang desisyon lamang ang kinakailangan.
tulad ng ginawa noon ni Raymond Mahangarin at tulad ng iniaalok ngayon kay Jenny Santos na pagkakataong magdesisyon. Alin ang kanyang pipiliin? Jenny, naghihintay kami ng iyong kasagutan. Paano ba ito? Kapag pumayag ako, magiging demonyo rin ako kasi sama niyo. Demonyo, pero ubod ng yaman, makapangyarihan. At kapag hindi naman ako pumayag, papatayin niyo ako. Pahihirapan ka muna namin ang gusto bago patayin. Kaya nga, anong kasagutan mo? Sa bagay, kung ayaw mo magdesisyon, mas maganda para sa amin yan. Kami ang magdidesisyon para sa'yo. Ganon. Sige. Nakabuo na ako ng desisyon. Alam ko na kung anong aking gagawin. Desisyon ko ito, paninindigan ko. Dahil ako ang bumuo ng desisyong ito. Ako lamang. Isang desisyon, isang iglap, personal na desisyon, pamimili sa kabutihan at kasamaan ng isang individual lamang ang maaaring gumawa para sa kanyang sarili. Kaibigan, kung ikaw si Jenny, pipiliin mo bang madali at maluwag na landas tungo sa isang sumpa? O mas papanigan mo ang landas na mahirap, puno ng pagsubok, ngunit ang katapat ay kaligtasan? Ano ang iyong gagawin? Hahayaan mo bang ang mga kampo ng kadiliman ang magdesisyon para sa iyo? O hahawakan mo ang iyong kapalaran at ikaw mismo ang bubuo ng desisyon? Mamili ka sa pagitan ng tama at mali. Mahalaga na tayo ay may alam at may pakialam. Hindi tayo dapat mananahimik lamang. Dapat tayo ay may gawin. Tayong lahat ay may ambag para sa pagbabagong inaasam. Ambag na gawing tama ang mali. Ambag na maging mapanuri sa sitwasyon at labanan ang katiwalian. Ambag na magbigay ng pag-asa at liwanag sa ating lipunan. Ngayong malapit na ang Kapaskuhan, piliin mo ang maging mabuti. Huwag kang magnakaw. Huwag kang makialam ng hindi sa iyo, lalo na pag yan ay galing sa kaban ng bayan. Piliin mo ang tama. Manindigan, magsumbong, at huwag hayaan na tayo muli ay lokohin ng mga mandarambong. Ito ang ambag na mabibigay natin sa lipunang unti-unti na sinisira ng kasakiman, kadiliman, pangungurakot. Ikaw, ako, tayo ay dapat magsilbing liwanag, maging tanglaw kahit gaano man kahirap. Pagkat ang tunay na gantimpala ng buhay ay nakakamit lamang ng may mga mabuting hangarin para sa kapwa, para sa bayan na may malasakit at nagkakaisa. Ang inyong napakinggan ay pawang kathang isip lamang. Ang mga nabanggit na pangalan, lugar, sitwasyon at pangyayari ay hindi hango sa tunay na buhay. Kung mayroon mang pagkakahawig sa pangalan ng tao, lugar, sitwasyon at pangyayari ay hindi sinadya at nagkataon lamang. Inyong napakinggan ang mga makabuluhan at napapanahong eksenang tampo sa natatanging produksyong pangradyo ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Discarte, ikalawang aklat. Executive Producer, Eva Marie G. Salvador. Associate Producer, Ian Wong. Public Affairs Producer, Flor Abanto. Logistics, Don Baniquez. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company.
DZRH, a proud member of MBC Media Group. Alas 3:02 ng hapon. RH. Rapido. Hataw. Balita. Flash Report. Tatlo pong mangingisdang Pilipino ang nasugatan habang 2 bangka ang nasira dahil sa pangbobomba ng water cannon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon kay Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nasa 20 bangkang pangisda ang binomba ng water cannon, hinarang at pinutulan ng angkla ng mga barko at maliliit na sasakyang pandagat ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Nagbigay ng agarang tulong ang Philippine Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino na hinaras ng mga barko ng China. Flash Report. Samantala sa iba pang balita, nagsimula na ang Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget. Layo ng BICAM na pag-isahin ang bersyon ng Kamara at Senado, detalyadong line by line at side by side ng pagsusuri ng General Appropriations Bill. Kabilang sa mga present na senador, sina Senate Finance Committee Chairperson Senator Bin Gatchalian, Senators Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Amy Marcos at Bongo. Absent naman sina Senator Bato de la Rosa, Mark Villar, Pia Cayetano, JV Ejercito at Camille Villar. Samantala, sa oras na ito nagsumite rin ng courtesy resignation si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo bilang House Contingent ng House Contingent sa BICAM. RH. Rapido. Hataw. Balita. At yan po ang malalaking oras o malalaking balita para sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa DZRH para sa iba pang malalaking balita at update sa nagaganap ngayon na Bicameral Conference Committee. Susunod na ang programang Agri Asenso. Ito po si Yuel Reyes. Oras natin 3:05 ng tanghal o ng hapon. Maagang balitaan.